ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Ang buhay kong walang saysay ay binigyan mo ng kahulugan. Ang hungkag kong daigdig ay nagkaroon ng laman. Subalit ang kaligayahan ko pala ay panandalian lamang. Bigla ka naglaho at ika'y lumisan. Ngayon ako ay nagsusumamong iyong balikan dahil magugunaw ang mundo ko kung ako'y tuluyan iiwan. Cause if you leave me, there's no tomorrow, only yesterday, and time to feel. Cause if you Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan? Narito na ngayon ang pagpapatuloy ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isang taga Sampaloc, Manila, si Olivia. all the time I know you're just about to go, I can't let you make this one last final break. Trying to tell you, trying Mr. Romantico, to tell myself pabalik na sa Pampanga si Jester nang may makasalubong na pampasaherong bus ang minamaneho niyang kotse. Mabilis niyang nakabig ang manibela at naiwasan ang kasalubong na malaking sasakyan. Subalit, sa poste naman siya bumangga. Mabuti na lang dahil sa kabila ng pangyayari, nagawa pa rin niyang makailag sa kalawit ni kamatayan. there's no more laughter, only sadness stays, and hope waits with you. Oh, bakit? Anong nangyari? Nabitiwang ko kasi ang tasa ng kaping iniinom ko. Ay, sandali. Diyan ka lang, ha? Huwag ka kikilos. At baka mabubog ka. Kukuha lang ako ng walis. Diyos ko. Bakit ba ganito kalakas ang kaba ko? Para kasing may masamang nangyari. Diyos ko, wag naman po sana. Okay ka lang ba talaga? Walang ano man ito. Malayo sa bituka. Kahit na. Ang laki pa rin ng sugat mo sa noo. 15 stitches lang ito. Napahampas kasi sa manibela, ulo ko eh. Yun na nga eh. 15 stitches. Ang haba kaya nun. Sabi ko naman sa'yo, baliwala ito. Baka 2 hanggang 3 araw lang makalabas na ako dito sa ospital. Babantayan kita. At hindi ka lalabas hanggat hindi ka lubusang magaling. Gusto ko yan. At basta ikaw ang magbabantay at mag-aalaga sa akin, okay lang.
Kahit lagi akong maaksidente. Uy, ano ba? Pwede ba? Huwag ka magsalita ng ganyan. At baka magdilang demonyo ka pa. Teka, bakit ba masyado kang seryoso? Bakit? Akala mo ba? Isang biro lang ang pangyayaring ito? Paano kung tuluyan kang napahamak? Hindi mangyayari yun. Dahil marami pa tayong pangarap na tutuparin. Ganun na nga. Kaya dapat umayos ka. Huwag kang pasaway. Para gumaling ka kaagad. Putok sa noo lang ito. Pero ang sugat sa puso, iyon ang matagal gumaling. I don't think you see how hard this is for me. Knowing you're leaving, can't we talk things through the way we used to do? Remember how we planned to always understand. Oh, kailan ka pa dumating? Kahapon lang po, Tito Ernesto. Nasaan na po si Jester? Nasa project niya sa Pampanga. Ganun po ba? Oo. Akala ko pa naman narito siya. Gusto ko pa naman sana siyang sorpresahin. Kailan po kaya siya uli magagawi rito? Nako, hindi ko alam eh. Mas mabuti pa siguro kung tawagan mo na lang siya. Ganun na nga lang po siguro ang gagawin ko. At kung busy siya, pupuntahan ko na lang po siya sa Pampanga. Mr. Romantico. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow. Mr. Romantico, ganun na lang ang ginhawang naramdaman ni Ernesto nang mabungaran niya si Marisa dahil ang pakiramdam niya ay nawala ang mabigat niyang dalahin sa kanyang balikat. Ang tulad din niya ay isang manlalakbay na natuklasan ang lunas sa karamdaman ng kanyang nangungulilang anak. All the time I know you're just about to go. I can't let you make this one last final break. Bakit bigla ka na lang nawala? Umalis ka nang hindi man lang nagpaalam. Dahil nahihiya po ako sa inyo ni Nanay Olivia. At natakot po kung hindi ninyo matanggap. Dahil nabulgar ang itinatago ko po. Baho. Marisa, bahagi yun ng iyong nakaraan. At wala na kaming pakialam doon. Basta ang mahalaga sa amin ay maligaya ang aming anak. At ikaw ang nagbibigay ng kaligayahang iyon. Meron pa po kayong hindi alam. Ano yun? May anak po akong 5 taong gulang. Naroon po siya sa kwarto at natutulog. At siya po ang dahilan kung bakit napilitan akong kumapit sa patalim at lumangoy sa lusa. Anong ibig mong sabihin? Nagkasakit po kasi siya ng leukemia. Oh, kumusta naman siya? Sa awa po ng Diyos, nakasurvive po siya sa pamamagitan ng chemotherapy. Napilitan po ako magbenta ng aliw para matustusan ng kanyang medication. At nagpapasalamat po ako kay Chester dahil siyang nag-ahon sa akin mula sa lusak na aking kinalalagyan. Marisa, mahal na mahal ka kasi ng aking anak. Kaya tanggap niya ang buo mong pagkatao. At kung natanggap ka ng aming anak, sino ba naman kami para tanggihan ka? Kumusta na po si Chester? Alam mo ba, masyado niyang dinamdam ang iyong paglayo.
Lagi siyang naglalasing. Unti-unti niyang sinira ang kanyang sarili. Sa katunayan ay nasa ospital siya ngayon. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Marisa. Balikan mo na siya. Pero, may bago po ako ipinagtapat sa inyo. Matatanggap pa po ba ninyo ako? Kayo po ni Nanay Olivia. At lalong-lalo na po, si Chester. Siyempre naman. Tanggap ka namin. Kaya tanggap din namin ang lahat ng bagay o taong may kinalaman sa'yo. Believe din naman ako sa iyo, pinsan. Magpapakamatay ka ng dahil sa pag-ibig. Dahil malalim ako kung magmahal din to. Hindi katulad mong walang babaeng sineryoso. Anong magagawa kung hindi ko pa talaga matagpuan ng babaeng nakalaan para sa akin? Basta ako. Mr. Romantico. 'Cause if you leave me, there's no tomorrow. Bigla pong lumakas si Jester, Mr. Romantico, nang makausap niya si Marisa. Para ho siyang si Popeye na nakakain ng espinach. Kaya naman ganun na lang siya kasigla sa kabila ng kanyang pagkakaratay sa kama. Para bang nadoble ng ilang beses ang bilis ng kanyang paggaling. All the time I know you're just about to go. I can't let you make this one last final break. Isasama mo na bang yung anak? Saka na lang po. Gusto ko po muna makausap si Chester. Sa totoo lang po, sobra po ang saya ko. Hindi ko kasi talaga inaasahang pupuntahan pa ako dito ni Tatay Ernesto. Kanina pa nga naghihintay ang yung biyan ng hilaw. Kaya sige na, umalis na kayo. Mag-iingat ka, ha? Salamat po, Nay. Mag-iingat din po kayo. Huwag kang ang malikot at baka mahugot ang iyong dextrose. Tagal ho kasi nila, Nay. Darating din sila, kaya maghintay ka na lang. Oh, ayun na si Marisa. Mano po, Nanay Olivia. Kaawaan ka ng Diyos. Paano, lalabas muna ako, ha? Para makapag-usap kayo ng masinsinan. One more sleepless night. Still can't get things right. I don't think you see how hard this is for me, knowing you're leaving. Kumusta ka na? Mabuting mabuti. Kasi nakita na naman kita. Walang mapagsidlan sa galakang puso ko. Ako rin naman eh. Wala nga halos ako masabi dahil sa labis na tuwa. Bakit bigla kang nawala? Nahihiya kasi ako eh. Buong akala ko, hindi na ako matatanggap ni na Tatay Ernesto. Akala mo lang yon. Siya nga pala, meron akong hindi na ipagtapat sa'yo. Meron akong Mr. Romantico. One more sleepless night.
can't get things right. I don't think you see how hard this is for me, knowing you're leaving. Can't we talk things? Mr. Romantico, makalipas lang ang 2 buwan, ikinasal sina Jester at naging formal ko ng manugang si Marisa. Sa ngayon, may isa silang anak, pero kasalukuyang ipinagbubuntis ni Marisa ang kanilang bunso. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Olivia. Cause if you leave me, there's no tomorrow. Maraming salamat sa liham na ipinadala mo, Olivia, bagamat ito ay hindi mo kasaysayan kundi kwento ng pag-ibig ninyong anak. Naharinawang kinapulutan aral, kinagiliwan ng ating mga taga-subaybay. Alam mo, Olivia, hindi lang naman si Marisa ang merong isang masaklap na karanasan sa buhay. Mangilan-ngilan din sa ating mga tagapakinig ay may mga itinatago pong kasaysayan na ayaw din nilang mabilad dahil magtutulot ng kahihiyan. Subalit ang pinakamahalaga sa isang tao, kung ikaw man ay nagkamali o nagkasala sa iyong buhay, kinakailangan na yun ay maituwid mo at maihingi mo ng kapatawaran sa ating may kapal. Dahil nasa pagbabagong buhay po ang lubusang ikaliligaya ng isang nilalang. Talikuran ang madilim na nakaraan, harapin na may ngiti sa iyong mga labi ang kinabukasan. Maging matatag at sikapin na maging maayos ang iyong buhay. Dahil sa pamamagitan niyan ay magiging maunlad ang iyong buhay at siyempre pa, ikaw ay pagpapalay ng may kapal. Iyan lang po ang maipapayo natin sa lahat ng mga taga-subaybay na tinamaan ng kasaysayang padala ni Olivia. Maraming salamat muli, Olivia. Ang gumanap sa iyong katauhan ay si Olive Madre Deos, na kasama sina Dante Castro